Kaya itong ginagawa ni na Marcos Jr., ano, itong kanilang gobyerno in terms of going after the corrupt, hindi ito kapanipaniwala. Bakit ko nasabing hindi kapanipaniwala? Kasi kung makikita ninyo, no, kung siyang bilis nilang habulin yung mga kalaban nila sa politika, no, bigyan kita ng examples, ano, unang-una dyan, si dating Pangulong Duterte, no, napakabilis nilang illegally in-arresto nila against his will, dinala sa The Hague, napakabilis, no? Ikalawa, yung sa kaso ni dating Representative Tebes, no, nagpunta pa sila mismo sa East Timor, no, para hanapin si dating Representative Tebes. Nandyan yung ginawa nila na pag-aresto, no, kay Pastor Apollo Kibuloy, no, kasama yan. Napakarami pa mga kalaban nila sa politika. They're very fast, no, they're very swift in terms of using the law, no, ito, para habulin itong mga to. Pero pagdating sa kanilang mga kaalyado ay siyang bagal. Look at, for example, where in the world is Zaldico? No, may mga unconfirmed reports na si Zaldico nasa Spain daw, nasa Singapore, nasa kung saan-saang bansa. Bakit hindi na kaagad ito filean ng kaso given na may mga ebidensya na, no? Of course, pending yung investigasyon ng ICI, bakit hindi na kaagad filean ito ng kaso para mapapalik na dito sa Pilipinas? Hindi ba? So bakit hindi kina-cancel ang passport? Remember that itong mga powers na ito, no, halimbawa sa pagka-cancel ng passport, yan under yan sa kapangyarihan ng isang presidente. Bakit hindi gamitin, no, ni Marcos Jr. yung kanyang kapangyarihan, no, to account for accountability purposes, no, para sa mga taong ito. Pero pagdating sa kanilang mga kalaban sa politika, siyang bilis nila, no? So napapakita dito mga kababayan yung tinatawag sa ating bansa na two-tiered justice system. Kasi alam mo yung sinasabi ng two-tiered justice system, sinasabi nila na ibang hustisya sa mahihirap, ibang hustisya sa mayayaman. Sa kaso nitong two-tiered system na sinasabi ko, ito'y nakahaluan ng politika. Kapag kakaalyado ka, protektado ka. Kapag ka ikay kalaban, ihahabulin ka nila. Gaano kalaki ang epekto ng korupsyon sa isang bansa, sa ekonomiya ng isang bansa? Kasi na-topic na rin natin ito nitong mga last past natin ng mga panayam na sinasabi rin ng ilang grupo na ay wala nang masyadong epekto yung korupsyon kasi kumbaga nakasanayan na, no, sa atin. Pero sa kabuuan ba, may epekto ba yan sa ating ekonomiya po pag talamak na yung korupsyon na nangyayari? Alam mo, Admar, kasi ang korupsyon, ano, malawak ang epekto nito sa isang ekonomiya. Marami itong pwedeng pagdaanan ng mga channel, no, at iba-ibang mga mekanismo kung paano ito nakakaapekto sa isang ekonomiya. Bibigyan kita ng ilang mga halimbawa, no? Sa kaso ng paggastos ng gobyerno, so kapag may korupsyon doon, ang nangyayari dito is ang taong bayan ang nagsasuffer kasi taong bayan na magbabayad ng korupsyon na yon in the form of higher taxes, no, mas marami silang buwis na babayaran, in the form of reduced or inefficient government services, no? So may ganong epekto yan. Of course, alam naman din natin na nakita natin dun sa kaso ng flood control na may mga nakamamatay ang korupsyon, Admar, no? Pag nasira yung mga flood control dahil sa korupsyon, anong nangyari, may mga kababayan tayong namamatay at nakaka-apekto rin yan sa ekonomiya. Kasi bakit? Sa isang lugar, halimbawa, bumigay yung flood control, ang nangyayari dyan is that leads to reduced employment, no? Kumbaga yung araw na yun sana may pasok sana, gumagalaw at gumagana ang isang ekonomiya, dahil bumigay yung flood control, nawalan ng pasok, no? Nawalan ng trabaho dun sa isang lugar na yan. Sa isang halimbawa, no, sa kaso ng mga ilang bayan sa Bulacan, no, perennially na binabaha sila dahil bumigay yung flood control, laging walang pasok dun sa lugar na yun. So nakaka-apekto yan dun sa local economy. Sa halimbawa rin, Admar, sa kaso ng sa stock market, no? Kasi ang nakita natin dito sa kaso ng Philippine Stock Exchange is magbuhat nung umupo si Marcos Jr., nakita natin na yung trend mismo, yung pangkalahatang galaw ng stock market natin is pababa, no? In fact, gusto ko rin i-connect yung, Admar, nga dito sa sinasabi nga nila na pagbaba ng pagbagsak ng stock market. Kung titingnan natin, Admar, from today until this time last year,
ang ibinaba ng ating stock market is 18%. So 18% ang ibinaba, ang nalagas na value. At may attribute natin ito in a very large part sa perception ng mga investors sa ating bansa. Kasi alam mo, Admar, before Marcos Jr. and even before COVID, hindi naman ganito ang perception ng mga investors sa atin. And by the way, when I say of investor, sa kasong ito, I'm referring, Admar, dun sa mga nag-i-invest sa stock market. Kasi kaiba ito dun sa sinasabing foreign direct investment. Pinag-uusapan dito is portfolio investment. Makikita natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, and specifically bago mag-pandemic, ang ganda ng takbo ng stock market natin. In fact, nakarating tayo sa pinakamataas na level ng Philippine Stock Exchange nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umabot po ito sa 9,000 points. Ngayon po ay nasa around 6,000 na lang tayo, no? So makikita natin na yung time ni Marcos Jr. hanggang sa ngayon ay pabulusok pababa ang galaw ng Philippine Stock Exchange. Bakit? Kasi nga may perception ng korupsyon at ayaw ng mga investor na mamuhunan sa isang bansa na merong ganitong klaseng sistema at merong mahinang mga institusyon. So yun yan, ano? May impact din yan sa FDI, Admar. Kung maalala nyo na pag-usapan natin, Admar, noon, yung sa kaso ng South Korea, no, na kung saan ang sinabi mismo ng Pangulo ng South Korea na ihihinto muna yung mga official development assistance papunta dyan sa Pilipinas dahil sa issue nga ng korupsyon. Kaya makakaapekto ito, Admar, sa pagpapatayo ng mga tulay, halimbawa, sa pagpapatayo ng mga bagong kalsada, no, pagkasaayos ng mga paliparan at kung ano-ano pa. Kasi yung mga foreign assisted projects natin, mahalaga yan, ano, para sa pagpapatayo ng mga critical infrastructure sa ating bansa. So napakalawak, Admar, ano? Napakalawak ng epekto ng korupsyon. At ito'y talagang, dahil nga sa sobrang talamak na, no, ng korupsyon dyan sa Pilipinas, hindi lang mga Pilipino na mismong nakararamdam nito, kundi pati yung mga nasa ibang bansa, kagaya sa kaso halimbawa nung sa South Korea. So the effect is very expansive, ano? Talagang widespread yung naging epekto nito at ramdam ng bawat tao yan. Doc, hindi po ba ginagastos din ng mga korap yung pera nila? Halimbawa, di ba, mga limpak-limpak yan. Hindi gumagalaw, nakakatulong din sa ekonomiya. Isa sa mga dapat na imbestigahan ng ICI, no, itong tinayo ni Marcos Jr. na independent, no, Commission for Infrastructure, is kung itong mga pera na nanakaw, no, mula dyan sa mga flood control project na in-estimate natin for over the period of many years, baka umabot na ito ng mga trillion piso na ito, no? Kung ito'y nailabas, Admar, ng bansa. No? Kasi sa punto mo na kung naigastos yan sa Pilipinas, masasabi natin na baka na-count pa yan as part ng ating gross domestic product. Kasi halimbawa, kung yung corrupt na politiko, nagpatayo ng building o bumili ng lupa, no, ng lupain, ang hirap, Admar, kung nailabas yung pera. So halimbawa, yung mga pera na yan napunta sa ibang bansa, pinambili ng bahay. No? Halimbawa, bumili sila ng bahay sa Estados Unidos. Sa Europa. Meron silang bahay sa Espanya. Sa Europe, oh. O kaya sa Cayman Islands. Hindi ba? So, dapat i-check din nila ng ICI. Napakalaki ng magiging trabaho nitong ICI na ito. Kung seseryosohin nila, tutuhanin nila yung trabaho. Napakalawak nito. At sa palagay ko, no, given yung amount, no, of corruption, the amount of money that is involved in this corruption, I think kulang yung ICI na yan, ano, in terms of capacity to actually go after. Kasi anong nangyari, alam mo, Admar, kung gumagana lang ng tama ang ating mga institusyon, so halimbawa yung ombudsman o kaya yung mga korte natin, even the prosecution service, ano, yung ating DOJ, kung gumagana yan ng maayos, if our institutions are working well, hindi na kinakailangan magkaroon pa nitong independent commission na ito. Kung yung COA natin matino, hindi na dapat kailangan na magkaroon ng ICI. The fact na itinatag itong ICI is a clear demonstration of the failure of our institutions to go after the corrupt. Diba? So, kumbaga, itong ICI na ito, sa palagay ko, ito'y isang, teatro ito, no, ni Marcos Jr. para ipakita sa tao na meron siyang ginagawa about corruption. And by the way, no, since napag-uusapan na rin natin itong ICI na ito, nakakalungkot na hindi po public
yung kanilang mga pagdinig. No? Dapat sana may mga pa-aspeto ito na ginagawa nilang public. The fact na many of these personalities na kanilang inimbita ay nag-appear na sa Senado, nag-appear na sa House mga hearings no about corruption sa flood control projects, eh dapat magkaroon sila ng public hearing. At mari, kumpara ko ito, no, itong commission na ito, doon sa itinatag na Agraba Commission nung tatay mismo ni Marcos Jr. Kung maaalala ninyo, no, at Mar, siguro, hindi ka pa pinapanganak noon, kayo ni na Almar, no? Hindi pa kayo pinapanganak nung panahon na na-assassinate si Ninoy Aquino. Nagtatag si Marcos Sr. ng Agraba Commission to investigate the assassination. Alam mo ba, yung Agraba Commission held 146 public hearings. 146. And sa iba't ibang lugar pa yan sa Pilipinas. Ano? Bakit itong ICI nagtatago sila doon sa isang building, sa kung saan man dyan sa Maynila, no? Kung saan man yung lugar na yan? Bakit sila nagtatago? That ICI should conduct their investigations in public, considering the scale of corruption that is involved, no? Na pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. No? If proven, no? Talagang napakalaking amounts ang pinag-uusapan natin, Admar. At nakakahiya na itong independent commission na ito ay nagtatago sila no in terms of kanilang investigation. So the question is, itong tanong ko diyan sa ICI na yan, no, ano bang tinatago ninyo? Sino ba ang inyong pinoprotektahan? Bakit ayaw ninyong mag-hearing na in the public, no, para makita ng tao kung saan napunta yung kanilang pinaghirapang buwis? Alam mo, nakikita ko, Admar, dun sa ICI hearings, ano, yung mga journalist, nag-aabang lang sila dun sa labas eh. Kung sino yung iimbitahan. Tapos minsan magre-release ang ICI ng sulat na iniimbitahan. Sa halimbawa, kung sino mang personalidad, dun lang nakakakuha ng impormasyon ang publiko through the media kung sino yung iniimbitahan nitong ICI na ito. Kaya kung totoo itong investigasyon na ito, no, if they really want to show to the public that they're doing something, dapat isa publiko nila itong mga pagdinig na ito. And of course, understandably, baka may mga aspeto dyan na kailangan executive session. Okay lang yon. Pero sa palagay niyo po ba, lahat ng pag-uusapan ng ICI kailangan i-executive session? I don't think so. Dapat po yan isa sa publiko nila yung pagdinig na yan. Opo, sa palagay niyo po, sa kapangyarihan, sa lawak ng kapangyarihan, lalo na sa executive natin, hindi ba kaya talagang malaman kung sino yung mga nasa likod nitong korupsyon na ito? Or baka kaya masyadong mabagal kasi unang-una, parang matatamaan yata yung mga kaalyado ba nila? Pagkalaban nila, mabilis ang pag-usad ng proseso, Doc? Kaya itong ginagawa ni na Marcos Jr., ano, kanilang gobyerno in terms of going after the corrupt, hindi ito kapanipaniwala. Bakit ko nasabing hindi kapanipaniwala? Kasi kung makikita ninyo, no, kung siyang bilis nilang habulin yung mga kalaban nila sa politika, no, bigyan kita ng examples, ano, unang-una dyan, si dating Pangulong Duterte, no, napakabilis nilang illegally in-arresto nila against his will, dinala sa The Hague, napakabilis, no? Ikalawa, yung sa kaso ni dating Representative Tebes, no, nagpunta pa sila mismo sa East Timor, no, para hanapin si dating Representative Tebes. Nandyan yung ginawa nila na pag-aresto, no, kay Pastor Apollo Kibuloy, no, kasama yan. Napakarami pa mga kalaban nila sa politika. They're very fast, no, they're very swift in terms of using the law, no, ito para habulin itong mga to. Pero pagdating sa kanilang mga kaalyado ay siyang bagal. Look at, for example, where in the world is Zaldico? No, may mga unconfirmed reports na si Zaldico nasa Spain daw, nasa Singapore, nasa kung saan-saang bansa. Bakit hindi na kaagad ito filean ng kaso given na may mga ebidensya na, no? Of course, pending yung investigasyon ng ICI, bakit hindi na kaagad filean ito ng kaso para mapapalik na dito sa Pilipinas? Hindi ba? So bakit hindi kina-cancel ang passport? Remember that itong mga powers na ito, no, halimbawa sa pagka-cancel ng passport, yan under yan sa kapangyarihan ng isang presidente. Bakit hindi gamitin, no, ni Marcos Jr. yung kanyang kapangyarihan, no, to account for accountability purposes, no, para sa mga taong ito?
pero pagdating sa kanilang mga kalaban sa politika, siyang bilis nila. No? So napapakita dito mga kababayan, yung tinatawag sa ating bansa na two-tiered justice system. Kasi alam mo, yung sinasabi ng two-tiered justice system, sinasabi nila na, ibang hustisya sa mahihirap, ibang hustisya sa mayayaman. Sa kaso nitong two-tiered system na sinasabi ko, ito'y nakahaluan ng politika. Kapag kakaalyado ka, protektado ka. Kapag ka ikay kalaban, ihahabulin ka nila. So, nakakatakot ito, Admar, kasi ito yung tinatawag nating weaponization, no, ng ating gobyerno to go after the opposition or the political opponents, no? Kumbaga, hindi ito maganda sa isang demokrasya kasi ang nangyayari dito is nagagamit ang resources ng gobyerno to protect certain groups of people. Kaya ang nangyayari is yung korupsyon ay nagtutuloy-tuloy lang. Ano? So makita natin dito the double standards, nakakadiri, Admar, at nakakahiya itong ginagawa ng gobyerno natin. Nakakahiya.